28 verses 5 to 7. Amen. So, amen. Praise God. So may I encourage everyone to please stand. Amen. And let us read the very word of the Lord this very morning. Amen. As I count through, count of 3, ano po. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Then the angel spoke to the woman. Don't be afraid, he said. I know we're looking for Jesus, who was crucified. He isn't here. He's risen from the dead, just as he said would happen. Come, see where his body was laid. And now go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember what I have told you. Amen. Praise God. Tayo makakaupo. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. So, we all know, ano po, amen, especially we are as a Christian, ano po, that we are commemorating, ano po, amen, the month of April, amen, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. So, sa mga nakarinig, ano po, ng 7 last word of Lord Jesus, nung mga nakaraang Friday, ano po, 2 Fridays, ano po, na pinag-aralan po natin, ano po, yung pitong huling wika ng ating Panginoon, ano po, amen. So bago po yung senaryong iyan, amen, yung kanyang muling pagkabuhay, amen. So sino pa po nakakaalala ng pito? Ano po na yung una ulit? Amen. Father, forgive them, ano po, for they do not know what they are doing. Amen. Pangalawa, I'll tell you the truth, today you will be with me in paradise. Pangatlo, amen. There, woman, behold your son, behold your mother. Amen. Then, my God, why you have forsaken me? Then, pang-anim, I thirst. Then, anim, it is finished. And then yung last, Father, into your hand I commit my spirit. Amen. So, memorize po ba natin yung pitong huling wika ng ating Panginoon? Amen. So, nawa, ano po, not just only memorizing, ano po, but magkaroon ito ng yung impact sa atin. Bakit sinabi ng Panginoon yun? Why the Lord? Ano po, sinabi yung mga katagang yun. Kapag sinabi ni Lord, ano po, yung mga katagang, yung mga pananalitang yun, amen, ito'y napakahalaga sa bawat sa po sa atin. Na marami, ano po, amen, makikita natin sa Facebook, minsan, ginagawang laro-laro. Tama po ba? Amen, even yung crucifixion ng ating Panginoon, ginagawang laro. Mismo mga bata, napanood ko po yung sinabi ni Pastora Glenda. I'm so, nakakalungkot, I'm so sad. Ano po? Amen. Na habang nakapako yung bata yun na sumasayaw pa. So, you know, alam mo po natin, ano, na ang Panginoon, ano po, hindi niya po deserve, ano po, na, amen, na, yung, alam mo po, yun, yung, i-mock po siya. No? We cannot mock God, ano po. But, ano po, amen, tayo po na po na mga Christian, ano po, amen. Let us give this ano po yung tunay na pagrespeto para sa kanya. Amen. So yung mga 7 last word po yun, ano po, amen. At ito po, ano po, amen, after 3 days, ito po yung pangako ng Panginoon na siya po ay muling mabubuhay. Amen. At napakahalaga po sa atin, ano po, bilang isang mananampalataya, ano po, amen, yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Amen. Ito pinapakahalaga. Amen. Sapagkat, ano po, amen, ang pagkabuhay, ano po, ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo, ano po, ito po yung katunayan, ano po, amen, ng kanyang tagumpay. Amen. Laban sa kamatayan. Amen. Sabi po, ano, ng John chapter 2, ano po, 19 verse chapter 2 verses 19 to 21, Jesus answered them, ano po, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Amen. Ito po yung pang-uusapan, ano po, ng Panginoong Jesucristo, ano po, bago po siya ipako, ano po, dun sa cross ng Kalbaryo. Amen. Sabi niya ang Panginoon, ano po, dun sa mga Pharisees, ano po, amen, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Pero hindi na unawaan ito. Amen? Ang pagkaalam nila, ano po, amen, yung templo, yung building. Amen? Na kung saan, they replied, it has taken 46 years,
46 years namin itong itinayo. At sasabihin mo na itatayo mo ito ng 3 araw lang. Amen? So hindi nila naunawaan. Amen? Sa 21, but the temple, ano po, nung sinasabi ng Panginoon, ay yung kanyang katawan. Amen? Na siya ay mamamatay at muling mabubuhay after 3 days. Amen? So kung titingnan natin dito, ano po, amen, na marami sa Bible, o meron sa mga senaryo sa Bible, ano po, amen, na namatay, katulad ni Lazaro, amen, pero after 4 days, muli siyang nabuhay. Pero si Lazaro, muli siyang namatay. Tama po ba? Amen? Wala pang, ano po, amen, wala pa tayong nabalitaan, ano po, amen, ng mga pinuno, ano po, dito sa kasaysayan, ano po, na nabuhay magpakailan-kailan paman. Amen? Even, ano po, amen, yung mga kilalang tao, amen, marami, ano po, amen, na tanging ang Panginoong Hesukristo, amen po, ang nabuhay na muli. Amen, at hindi na po namatay. Nako natin, amen. So, ano po, sa araw na ito, ano po, sabi ng Mark 16:11, when they heard that Jesus was alive, and that she had sent him, they did not believe it. Ito ang masaklap. Ano po? Amen. Na kung saan marami ang hindi naniniwala, amen, ng Panginoong Jesucristo, amen, ay nabuhay na muli. Amen. So kung babasahin natin, ano po, yung senaryo, ano po, amen, sa Mark 28, sa Matthew 28, ano po, amen, mayroon pa nga doon na sinasabi, ano, na si Lord Jesus ay hindi po siya nabuhay, yung katawan niya, ano po, ay ninakaw. Sabi po doon, ano po, this stole. Amen? Kaya, kung titignan natin, amen po, na marami, ano po, na naging saksi, marami, ano po, naging proof, ano po, and even evidences, ano po, that indeed, ano po, Jesus, amen, is rose again, ay nabuhay na muli. Amen. During that time, ano po, amen, nung si Mary, ano po, Magdalene, ano po, amen, nung nakita niya, ano po, sila, kung babasahin natin, ano po, paraphrase, ano po, amen, yung senaryo, na kung saan, ano po, si Mary Magdalene, ano po, tapos si Mary, ano po, na, ano ni James, ano po, amen, at saka yung dalawang disipulo, ano po, amen, even Peter, ano po, amen, nataksyan din po niya, no, amen, na kung saan, ano po, amen, sila Mary ay pupunta sana, ano po, sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo para pahiran ng langis ang ating Panginoong Hesus. Amen. Ngunit nung nakita nila, ano po, na yung libingan ng ating Panginoon, ano po, ay nakabukas, ano po, naka-roll na po yung stone, ano po, yung tinatakip, ano po, amen. At nakita nila, ano po, amen, ang anghel, amen, doon, ano po, na nagsabi sa kanila, ano hinahanap nyo, ano po, amen, kung hinahanap nyo si Lord, si Jesus, ano po, amen, siya ay nabuhay na muli, amen, at sabi po sa kanila, no, ipabalitan nyo ito, ano po, sa kanyang mga disipulo, amen, and even, ano po, amen, nung si Mary, ano po, amen, ay sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ano po, and when they heard that Jesus was alive, ano po, and that she had seen him, hindi po sila basta pa naniniwala. Amen. Minsan, ano po, mga Kristiyano, ano po, even Christian, ano, especially sa mga unbeliever, ano po, amen, maging tayo noon, hindi pa tayo mananampalataya, amen, na tayo po ay naniniwala na to see is to believe. Tama po ba? Yung makita muna bago ako maniwala. Amen. But bilang mananampalataya, ano po, amen, tayo ay tinuturuan na we need to believe and we will see the glory of God. Amen. Katulad, ano po, nung si Mary, ano po, ay si Martha, ano po, ay nung nasa libingan, ano po, si Lazaro. Amen. Na kung saan, amen, sabi ng Panginoong Jesucristo, amen, buksan nyo. Amen. At ang tawag po doon, si Lazaro ay natutulog lang.
Amen. Ngunit sabi ni Mary, 4 years na, ano po, ay 4 days na, ano po, na nangangamoy na. Amen. Ngunit sabi ng Panginoon sa kanya, di na tayo sa, ano po, sa John 11:40, ano? Amen. Di na tayo, hindi ko pa sinabi sa inyo, no? Na sa during kayo manampalataya, makikita mo ang kadakilaan ng Diyos. Amen. Believing, ano po, amen, ito po ay napakahalaga, ang pananampalataya ng bawat isa po sa atin. Amen. At isa po ito, no? Amen, yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ito po ay may malaking tawag po doon, yung malaking ambag nito sa ating pananampalataya. Amen. Ito yung isa sa pinakasentro, ano po, amen, ng ating pananampalataya. Amen. Bilang Kristiyano na tayo naniniwala, amen, na nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niya po ba, no? Amen, sabi ng Bible, mapalad, ano po, ang mga taong kahit hindi natin siya nakita, tayo nananampalataya. Unlike noon, ano po, amen, nung panahon ng Panginoong Jesucristo, maraming nakasaksi ng kanyang himala, maraming nakakita, yet, ano po, amen, maraming din po hindi naniniwala sa kanya. Amen. At kung titingnan natin, ano po, amen, and even, ano po, si Apostle Pablo, amen, nung siya ay nangaral, ano po, amen, sa Corinto, amen, sadyan muna tayo, ano po, si Thomas muna. Sabi si Thomas, ano po, kilala niyo po ba si Thomas? Amen. Si Thomas, ano po, amen, isa po siya sa 12, ano po, na disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Isa po siya, ano po, na hindi agad naniwala sa ating Panginoon. Nung nabalitaan niya, ano po, amen, na si Lord Jesus ay nabuhay na muli. Ano po, anong sabi niya? Amen. We have, sabi po doon, ano po, unless I see the nail marks in His hand and put my finger, ano po, where the nails were, and put my hands into His side, I will not believe. Sabi ni Thomas. Hanggat hindi ko nakikita yung butas sa kanyang mga kamay, maging sa kanyang tagiliran, ano po, amen, ay hindi akong maniniwala na buhay ang Panginoong Jesucristo. Amen. Ngunit, ano po, amen, nung napakita sa kanya, ano po ang Panginoon, amen, doon niya napatunayan, amen, that indeed Jesus is alive. Amen. Pero mga kapatid, ano po, amen, ano po ba yung proof, evidence, na hinahanap natin? Minsan ganito tayo, no? Para maniwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Minsan naghahanap tayo ng maraming bagay, amen, just to believe. Amen. Sabi ng Panginoon, ano po, amen, hindi daw tatanggap, ano po, ang isang tao, amen, na walang pananampalataya, nang pabago-bago ang kanyang isip. Amen. Sa ating mga pinapanalangin, amen, gaano ba kalaki yung pananampalataya natin na kayang gawin ito ng Panginoon? O masasabi natin, ano po, amen, sa ating pang-araw-araw na buhay, amen, gaano tayo nananampalataya, amen, sa lahat ng problema, sa lahat ng mga trials na ating pinagdadaanan, amen, na lahat ng ito, amen po, ay kaya nating lampasan sa pamamagitan ng lakas ng pagkakalob ng ating Panginoon Jesucristo sa atin. Amen. Mga kapatid, ano po, minsan, dahil sa kawalan ng pananampalataya, amen, minsan hindi man natin directly sabihin o i-utter, ano po, amen, ngunit nagmamanifest o nakikita sa ating pamumuhay. Amen. Ang maging ayong lingkod, ano po, dumating, ano po, sa punto, amen, maging alam ko lahat tayo, dumating sa punto, ano po, na
sinubok o subukin, ano po, ang pananampalataya ng bawat isa. Alam niyo po, napakahalaga yung response po natin. Amen. Noong nagkaroon ako, ano po, ng isang problema, ano po, amen. Actually, isa ito sa isang pinakamabigat na problema na naranasan ko, ano po, sa school. Amen. Ano po, na nandun na po talaga, ano po, it's either uuwi ka ng Pilipinas o makukulong ka. Amen. Pero I'm so blessed, ano po, amen. Actually, nung pinapipili po ako, ano po, amen, umuwi o ipaglaban, ano po ang aking ano po, yung dignidad. Amen. Pero sa lahat ng pagpipilian na yon, ano po, amen, ay talagang naisip ko, ano po, paano na yung family ko, paano na yung mga anak. Alam niyo po yun. Amen. Sabi nga ni Pastora sa akin, ano po, sa tingin mo ba, pababayaan ka ni Lord na makulong? Amen. Kapag lumaban tayo. Amen. Alam niyo po, ano po, isa po sa mga naisip ko, ano, amen, na minsan, ang galing-galing natin magpayo, ang galing-galing natin mag-advise, pero nandun ka na sa sitwasyong iyon, amen, na nasusubok na, amen, na yung pananampalataya natin, amen, ay, ano po, no, minsan pala, akala natin ang lakas-lakas natin, pero, amen, without the Lord, amen, ay napakahina po natin. Amen, akala natin, ano po, amen, na napakatatag na ng aking pananampalataya. Amen. Strong. Strong ba? Amen. Pero pag dumating ng subukin ng pananampalataya, alam niyo po ba? Minsan pinapahintulot ni Lord na subukin ang ating pananampalataya. Amen? Bakit? In order for us to endure, para lalong tumaas ang ating pananampalataya, pinahintulutan ng Panginoon, ano po, minsan na dumaan tayo sa mga pagsubok. Why? To taste our faith. Amen? Like Peter. Amen? Nung ano siya sa tubig. Di ba? May NBS. Ano po? Di ba? Nakakalakad siya sa tubig. Amen? Dahil nakapokus siya sa Panginoon. Yung faith niya sa Panginoon. Kaya siya nakalakad sa tubig. Pero nung sandali, ano po na nawala? Ano po? Amen? Yung kanyang focus. Amen? At nakatingin siya sa mga problema, sa mga alon, sa alakas ng hangin. Unti-unti po siyang lumulubog. Amen. Why? Ano po? Kasi yung faith niya, ano po, amen. Imbis na yung faith niya mag-focus sa Panginoon, ay napunta dun sa mga alalahanin sa buhay. The same with us, ano po, amen. Once, ano po, na mag-wave po yung faith natin, amen, asahan po natin, amen, na mayroon pong magaganap, amen, na hindi maganda. Nako natin, amen. Kaya nga, ano po, lagi natin ano po, no, hingin sa Panginoon, ano, Lord, increase my faith. Amen. At tulungan din po natin sarili. Amen. Paano ba lalakas ang ating pananampalataya? Sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng kanyang mga salita. Tama po ba? Amen. Paano pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Amen. Sino po dito ang nagbabasa ng Bible araw-araw? Amen. So, yung iba, paano po? Amen. Sino po dito, ano? Amen, ang tawag po doon, yung pagbabasa natin sa Bible, minsan lang is, ang tawag po doon, minsan, yung kung may oras lang, amen, paano na kaya? Alam niyo, kung hindi po tayo nakakarinig ng salita, hindi ko makalimutan sabi ng pastora, no? Kapag hindi po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, ano po, amen, ang maririnig natin, yung kasinungalingan ng mundo. Anong sasabihin ng mundo? Ikaw mahina. Anong sasabihin ng mundo? Hindi mo kaya yan. Anong sasabihin ng mundo? Amen? Wala kang mararating sa buhay. Amen? Anong sasabihin ng mundo? Ikaw ay makasalanan. Amen? Ngunit kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, amen? Anong sasabihin ni Lord sa'yo? Ikaw ay special. You are forgiven. Kaya mo yan. Rise up. Amen? Hindi ka nag-iisa. Amen po? Nakita po natin. Kaya nga po, no, isang Kristiyano, kahit ang dami-daming problema, bakit? Amen po, ganun na lang, ano po, na parang nakangiti pa rin. Amen? Because of the joy, ano po, the peace, ano po, na
sa Panginoon lang natin matatagpuan. Amen. Kaya hindi po kalugihan, mga kapatid ko, kay Kristo. Amen. Na ialay po na o ipagkaloob sa natin sa Panginoon. Ano po yung ilang oras, ano po yung pag-upo nyo dito every Friday? Amen. Alam niyo po, 6 na araw po mayroon tayong battle. Tama po ba? Sa labas, paglabas pa lang natin may battle. Amen. Minsan hindi tayo aware, but we are. Ano po? Amen. Nasa labanan po tayo spiritually, hindi lang po physical. Higit lalo spiritual. So paano tayo? Amen. Makikipaglaban kung mismo tayo, ano po? Amen. Ay hindi natin alam kung paano makipaglaban. Amen. Kaya maraming Kristiyano, they claim that they are Christian, ano po, maraming ano po nakaswalti, sugatan. Nako natin. Amen. So dito ano po pumapasok ano po, and even ano po nung nangaral si Pablo, amen, sa Corinto, amen, na kung saan ano po sabi po doon, amen, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 5, amen, for what I received I pass on to you as of first importance, ano po, that Christ died for our sin according to the scripture, ano po, that He was buried, that He was raised on the third day according to the scripture. Amen. So ang pananampalataya, ano po, amen, ay hindi po nakabase kung anong sinabi ng katabi mo, kung anong sinabi ng narinig mo, kung anong sinabi ng narinig mo sa tao, kundi ito dapat nakabase sa scripture, sa salita ng Diyos, sa Bible. Nako natin. Amen. At ang ating pananampalataya natin na nagbubuhat sa Bible, amen, ito po, ano po, ang magbibigay sa atin, amen, ng ano po, ng ating lahat ng ating pangangailangan, amen, sa pakikipagbaka, amen, sa buhay na ito. Amen. At alam natin, ano po, amen, na even, ano po, yung kamatayan ng Panginoong sa Kristo, amen, doon sa krus ng Kalbaryo, amen, at even yung kanyang muling pagkabuhay, amen, ay hindi po ito kuro-kuro lamang. Amen. Ito po ay tunay na naganap. Amen. At ito po, ano po, amen, ay nakalagay, ano po, amen, sa mismo, ano po, sa Bible. Nako natin. Amen. Nawa, hindi tayo katulad, ano po, amen, amen, na to see is to believe. Amen. Kundi, ano po, kailangan natin manampalataya. Amen. At mananampalataya lamang tayo. Amen po. Kung tayo ay laging babad sa salita ng Panginoon. Amen. So the Lord, ano po, wants us, ano po, amen, na lagi, ano po, na magbasa, ano po, at makinig ng salita ng Diyos para hindi po tayo, amen, na madaling matukso o ano ng kaaway. Sabi ng Acts 23:6-9, ano po, then Paul, knowing that some of them were Sadducees and the other Pharisees, ano po, actually, ito po yung nangangaral, ano po, si Pablo, amen, ng tungkol, ano po, amen, nung during nangangaral siya, ano po, amen, at nung nabanggit niya, yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo, amen, ay nahati, ano po, ang iba ay kinutlangot siya, ang iba ay umalis, ano po, ngunit ang iba naman ay naniwala. Amen. So then Paul, knowing that some of them were Sadducees and the other Pharisees, called out in Sanhedrin, my brother, I am a Pharisee, descended from Pharisees. I stand on the trial because of the hope of the resurrection of the dead. When he said this, a dispute broke out between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. Amen. The Sadducees say that there is no resurrection, and there are neither angel or spirit, but the Pharisees believe all these things. Amen. So kaya nga po, no, kapag nangaral tayo, ano po, ng salita ng Diyos, ano po, amen, kapag nangaral tayo, ano po, ng mabuting balita, amen, hindi natin aasahan na lahat, ano po, na makikinig ay maniniwala sa atin. And even Lord Jesus experienced those things. Amen? Nung siya'y nangaral. Amen? So during that time, ano po, amen, marami ang hindi po naniniwala patungkol po sa resurrection o yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Kristo. Amen? At kung titingnan natin, ano po, amen, si Apostle Paul, amen, ay
nung siya inilitis, ano po, sa harap ng Sanhedrin, ano po, ang pagkabanggit niya ng pagkabuhay na muli, ang nagdulot ng kaguluhan, ano po, ilan sa mga miyembro, amen, ng relihiyosong namumuno sa konseho, ano po, yung mga Pharisees, ano po, at sa Sadducees, amen, na kung saan, ano po, sa iba, ano po, amen, ay wala pong naganap na pagkabuhay na muli. Alam niyo po, may mga relihiyon, ano po, may mga tao na hindi naniniwala sa buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba yun? I asked this one, ano po, one of our teachers, ano po, sa Ariada. Amen. Tinanong ko siya, sabi ko, sir, sabi ko, pag namatay ka, kasi masarap siyang kakuntuhan, saan ka pupunta? Sa tingin mo, saan ka pupunta? Sabi niya, wala. Amen. Kapag namatay ko, patay na, wala na. Meron po silang paniniwalang ganon. Amen. Kaya nga totoo yung sabi ng Bible, ano po, amen, na walang pagkabuhay na muli. Amen. Ay useless ang ating pangangaral, useless ang ating pananampalataya. Bakit? Kasi sabi ng Bible, kung wala rin pagkabuhay na muli, hindi kakain na lang tayo umiinom dahil bukas mamamatay din tayo. Nakuha natin. Amen. So mayroon palang ganun mga paniniwala, no, na kailangan natin, ano po, na maging aware po tayo. Amen. So doon po sabi po dito, ano po, sa 1 Corinthians 15:12-14, ano po? But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how come some of you say that there is no resurrection of the dead? Tama nga po ba, no? Amen? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless. Ano po? And so is your faith. Walang kabuluhan ang ating pananampalataya kung wala rin pagkabuhay na muli. Nakuha natin? Amen. Na para bang kapag namatay ka na, ay wala na. Ikatapusan na ng lahat. Amen. So, ito po ang pinanghawakan. This is the faith, ano po, na tinatayuan ng mga Kristiyano, ano po, amen, ano po, amen, na mayroon pong pagkabuhay, there is life after death. As what the Lord, ano po, amen, did, ano po, amen, siya po ay nag-resurrect, ano po, amen, at siya po ay nabuhay magpakailan-kailan pa man. Amen. Katulad ng inawit natin kanina, ano po, is alive forevermore. Amen. So sabi po ano ng Matthew 28:6, ano po dun sa key verse natin, He isn't here. He is risen from the dead, just as He said would happen. So sinabi lang kasi ng Panginoon ito noon, ano? Amen. Na after 3 days, siya po'y mabubuhay na muli. Amen. And He will see where His body was laying. Amen. Kung nakita natin, ano po, amen, kapag si Lord, ano po, amen, ay nagsabi, ano po, ito po ay magaganap at magaganap. Amen. At isa ito, ano po, katulad ng pinag-aralan namin, ano po, amen, doon sa BS, yung will of God, ano po, mayroon pong bulima will, ano po, dilema will, amen, moral, ano po, amen. So mayroon pong mga bulima will, ano po, na talagang whether you like it or not, ay magaganap at magaganap. Amen. Katulad yung pagbabalik ng Panginoon Kristo, yung kanyang pagkabuhay na muli, ano po, this is the bulima will of the Lord. Amen. Nagustuhin mo man, malampalataya ka man o hindi, ano po, ito po ay nagaganap at magaganap. Nakuha natin. Amen. So, do we believe, ano po, that Jesus, amen, is alive? Nanampala po ba tayo na nabuhay muli si Lord Jesus? Amen. So, dapat panghawakan natin yan. Amen. At kung titingnan natin, ano po, amen, sa Revelation 1 verse 18, ano po? Ano po? I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever. Amen. So Jesus, ano po, is alive. Ano po? Siya po ay buhay magpakailan pa man. Amen. So I want to, ano po, no, to emphasize, ano po, amen, o give the acronyms, ano po, yung tinatawag nating alive. Amen. Sa A, so tingin nyo, amen, Jesus is active. Amen. Kasi wala pong patay na active. Tama po ba? Kahit sipasipahin mo yan, ano po, wala na po yan, ano po.
Amen. Kahit anong gawin mo, ano po, wala na pong, hindi na po yan na makakaramdam. Amen. So, kung si Lord, ano po, si Lord Jesus ay active sa bawat sa po sa atin. Siya is very active. Ano po, every day. Ano po, day by day, 24/7. Si Lord ay may ginagawa. Si Lord is working in us. Tama po ba? Isang patunay, ano po, that Jesus is alive. Ano po, amen. Mayroon pong ginagawa sa buhay ng bawat sa po sa atin. Amen. At kung si Lord, ano po, na ating sinasamba, si Lord na ating pinapaniwalaan, si Lord, ano po, na ating sinasampalatayaan ay active, ano po, dapat maging active din tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Yung active din po ba tayo? Amen? Yung alive din yung paglilingkod natin sa Kanya. Hindi po yung tawag po doon, active ka ngayon, bukas, hindi, sa susunod, active ka. Amen? Nako natin, si Lord 24/7, day by day. Amen? Araw, bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay. Amen? Si Lord ay may ginagawa sa bawat sa atin. Amen? Kaya dapat yung pagpupuri natin, ano? Amen? Ay talaga yung binibigay, todo bigay. Nako natin? Amen? Yung paglilingkod natin sa Panginoon, ano po? Amen? Sa mga ministeryo natin, ano po? Mga ministry head, ano po? Dapat active. Nako natin? Amen? Sa kaya, paano tayo paano natin malalaman if we are active, ano po? Amen? Para sa Panginoon. Amen? Alam niyo po yung malayo pa lang yung Friday, yung pagsamba sa Kanya, nandun yung kagalakan mo. Amen? Yung araw pa lang ng Webes pa lamang, ano po, iniisip mo na kung ano yung susuot mo para kay Lord. Amen? Alam niyo po yun, yung nag-iisip ka ng, Lord, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Alam niyo po yon na ano kayang gagawin ko para mapangiti ko si Lord? Amen? Ano po? Alam niyo po, kahit ma-accomplish mo man ang lahat ng gawin mo sa buong maghapon, amen, na mga plano mo, kung hindi mo rin nabigyan ng kapurihan ng ating Panginoon, sinayang mo lang ang isang araw. Amen? Kapag si Lord ay hindi nakinabang sa bawat sa atin. Amen? Si Lord, lagi tayong, Amen? He care on us. Ano po, tayo ay laging pinuprotektahan. Ano po, tayo ay nagiging tawag doon, hindi nagkulang ang ating Panginoon sa bawat sa po sa atin. Nako natin. Amen. So let us be, ano po, amen. If we claim, ano po, and declare that Jesus is alive in us, dapat maging active din tayo. Lagi. Amen. Sino dito ang gusto mag-prayer and fasting? So dapat taas lagi kamay. Nako natin. Sino dito gustong maghayo? Amen. Alam niyo po ba, meron po ba tayo yung puso ba natin na kapag may nakakita tayo sa mga Pilipino o Kristiyano, amen, yung hindi natin mapigilan na magtanong, Kristiyano ka? Gusto mong dumalo? Mag-invite. Alam niyo po 'yon. Amen. So, dapat maging ganun ang puso natin. Amen. If we believe, ano po? Amen. That Jesus Christ, ano po? Amen. Pangalawa yung L. Ano po yung L? Amen. Jesus also is active, ano po, and He loves to listen to each and every one of us. Amen. Kasi kapag patay ang isang tao, ay hindi na po makakarinig yan. Nako natin. Amen. Kaya ano po, tayo, hindi po natin pinapractice, ano po, yung pinapanalangin pa, yung mga patay. Nako natin. Minsan, ano po, doon na lang tayo nananangis, ano po, sinasabi natin, mahal na mahal kita, patay na, paano, dapat nung buhay pa, saka mo ginawa yun. Nako natin. Amen. So, Lord Jesus, ano po, amen, sabi ng Panginoon, ano po, na kapag tumawag ka sa akin, sabi po, amen, sa Jeremiah 33:3, ay tutugunin kita at papaliwanag ko yung mga bagay na mahiwaga na hindi nyo naunawaan. Amen. So, isa pong proof, ano po, that Jesus is alive, ano po, He is listening to us, to each and every. Ano hingin natin sa pangalan ng Panginoong Kristo, ito yung pagkakalob ng ating Diyos Ama na nasa langit. Amen. So, ang Panginoon ay kailangan gustong-gusto rin niya, ano po, na manalangin tayo sa Kanya. Gustong-gusto rin niya na kausapin natin siya. Alam niyo po 'yon? Amen. At sa ating mga prayer, ano po, amen, ay dapat hindi lang tayo yung nagsasalita. Kaya nga prayer, two-way communication. Amen. Dapat nandun yung puso natin na makinig. Amen. Mag-post din tayo. Baka ikaw salita, Lord, pahingin ako ng ganito, Lord, kailangan ko ng ganito. Ano po? Lord, kailangan ko ng ganyan. Amen.
Pero dinggin natin, ano ba sinasabi ng Panginoon? Ano ba yung kalooban ni Lord? Amen. So, si Lord Jesus, ano po, He loved to listen also to each and every one of us at kailangan din natin makinig sa Kanya. Amen. Next, ano po is involved. Amen. Si Lord ay active sa ating buhay, active na active siya every day in our life, and He love to listen to us. Ano po? Why? Because He want to involve sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Sa pangarap mo, si Lord gusto niyang maging involved. Amen. Sa lahat ng plano mo sa buhay, amen, gusto ni Lord, ano po? Amen. Sa iyong daily life, amen, gusto ng Panginoon, ano po, na maging involved siya. Amen. Kaya maging sa mga maliliit nating didesisyonan, amen, ay nais ng Panginoon na maging kabahagi siya. Nako natin. And even, ano po, sa lahat ng tinatanggap natin, sa lahat, ano po, ng pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, ano po, ano naman, ano po, yung portion ni Lord. Amen. Sa lahat ng bagay na ito. Amen. Minsan kasi gusto lang natin, Lord, involve ka kapag may problema ako, ganyan-ganyan. Pero sa kaginhawaan, ano po, nakakalimutan natin si Lord. Tama po ba? Minsan may mga ganon, ano? Amen? Na, no, ano po? Amen? Yung nakikinig siya, ano po? Minsan ganon, ano? Nakikinig tayo, di ba? May mga problema, nakikinig tayo, pero ayaw natin makipag-involve. Amen? Doon sa problema niya. Amen? Minsan, ano po? Amen? Kapag may problema ang isang tao, ano po? Amen? Gusto niya involve ka, pero kapag sa kagalakan o sa ano tawag doon, yung kasayahan, amen, ay wala na. Amen. Parang lumalabas, ano po, amen, na kailangan mo lang, ano po, ang isang bagay kung mayroon kang kailangan sa Kanya. Ako natin. Dapat lahat ng bagay, involve natin si Lord. Amen. Pagising mo lamang sa umaga, amen. Amen. Tawag ka kay Lord. Lord Jesus, ano po, amen. Nais ko na mapapurihan ka sa araw na ito. Amen. Maganap ang kalooban mo. Amen. Maging sa plano natin, sa lahat, ano po, amen, ang aspeto ng ating buhay. Let us involve the Lord. Amen. Pangatlo, letter V. Ano po? Ano po yung letter V? Jesus is, amen, victorious. Amen. Alam natin, ano po, amen, na si Lord nagtagumpay. Amen. At yung kamatayan niya doon sa cross ng Kalbaryo, ano po, amen, nakala ng iba, ano po, amen, maging ang kaaway, amen, na tawag po doon na natalo ang ating Panginoon. Amen. Ngunit ito yung kaparaanan, ano po, amen, para siya'y magtagumpay sa bawat isa po sa atin. Amen. Lalo na po yung kanyang pagkabuhay na muli, ano po, after 3 days, ano po, ng kanyang pagkabuhay. Amen. Na ito po, ano, na ito po ay isang patotoo, isang katunayan, ano po, amen, na si Lord, ano po, amen, ay He overcome the death, ano po, the sting of death. Amen. Na mayroon tayong pag-asa na tinatanaw, amen, na mayroon pong pagdating ng panahon na tayong bubuhayin muli, na katulad ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Nako natin. Amen. So, lagi nating tandaan, ano po, amen, Jesus is nagtagumpay po siya. He's victorious. So, dapat din tayo, lagi tayong mananagumpay. We are destined to victory. Amen. We are not a victim, but we are a victor. Nako natin. So, sa mga maliliit, ano po, sa mga ating maging sa maliliit na bagay, sa ating mga problema, amen, dapat walang Kristiyanong talunan. Nako natin. Amen. We are victors Christian. Amen. So, huwag niyo pong isipin, ano po, amen, magkaroon ka ng problema, amen, Lord, magpapakamatay na ako. Hello? Amen. Nagtagumpay si Lord. Anong sabi ng 1 Corinthians 10:13? Wala pang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Amen. At hindi papahintulot ni Lord, ano po, amen, na subukin ng higit sa iyong makakaya. At ang kagandahan yon, ano po, sa huli, pagdating ng pagsubok na yon, ay bibigyan ka ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Do you believe? Do you believe? Naniniwala po ba kayo that we are a victorious Christian?
Amen. We are a victorious Christian. Ano po? So dapat, ano po, walang Kristiyano na talunan. Walang Kristiyano, ano po, nalalalamya. Walang Kristiyano, ano po, amen, na pinaglalaruan ng kaaway. Nakuha po natin? Amen. Ang ating kaaway ay nasa paanan natin, under our feet. Amen. Siya talunan na. And even Satan knows very well that more than 2,000 years ago is already defeated. Pero si Satan hindi sumusuko. Amen? He's keep on rolling. And naghahanap ng pagkakataon. Amen? Kaya mga Kristiyano, na po, amen? Mga believers of Christ, proclaimers, amen? Nawa, wala po mabalitaan dito ni isa. Amen? Na nagbabackslide, na tawag po doon, talunan. Amen? Kundi, ano po? From glory to glory. Ano po? Amen? Alam niyo po yon, yung from glory to glory, ano po? Nag-i-improve, nagli-level up. Amen? Nag-i-elevate. Amen? Ang ating pananampalataya, hindi po paurong. Nakuha natin. Amen? And I do believe, ano po? Amen? Sa lahat, ano po? Amen? Maging ang iyong lingkod, that I'm so blessed, ano po, sa iglesyang ito, amen, na mayroong mga pag-aaral, ano po, amen, na talagang, yung, tawag doon, yung pananampalataya natin, ano po, amen, ay talagang, hindi po siya stagnan, kundi mayroon po siyang, tawag po doon, nag-increase, amen, laging may bago, naku natin, amen, hindi po yung tinanong natin, kumusta ka, okay lang, parang walang nangyari. Amen? Alam niyo po yun? Amen? Tulad pa rin ng dati. Ganun ba yun? Parang walang ginagawa si Lord sa atin. Amen? So dapat, ano po, amen? Let us mamuhay tayo. Amen? Na tunay nga, no? Na victorious. Na tunay nga mananagumpay. Amen? Praise God, ano po? At last, ano po? Ano yung last? Amen? Jesus, ano po? Amen? Eternity. Amen. Ito po, ano po? Amen. Ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. So, dito ina tayo, ano po? Amen. So, the Lord, ano po, I believe, ano po? Amen. That, that Jesus is alive, ano po, He is active, ano po, amen, to each and every one of us, and ano po, ibinigay niya, ano po, ang kanyang buhay, ano po, He dedicate His life, He commit, ano po, and entrust His life, ano po, amen, sa ating Diyos Ama, amen, at maging tayo, ano po, amen, let us dedicate our life, ano po, to the one who is active, to the one who is always listening to us, to the one who is involved in our life, ano ba? To the one, ano po, who give us victory. Amen. And to the one, ano po, who can bring us into eternity. Amen. At tanging si Lord Jesus lamang. He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. At walang ibang pangalan maliban sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na ibinigay ng Diyos Ama sa silong ng langit na sukat na ikaliligtas ng bawat sa atin. Nako natin. Amen. Tangi ang Panginoon, wala nang ibang daan, walang shortcut na daan. Amen. Hindi po yung mabubuting gawa natin. Amen. Hindi po yung natapos mo, hindi po yung position mo, hindi po yung antas ng pamumuhay mo. Amen. Pagdating ng panahon, amen, lahat tayo ay harap sa Diyos. Amen. Pagdating ng panahon, lahat tayo, ano po, amen, ay darating sa paghuhukom. Tama po ba? Amen. And pagbibigay sulit natin ang lahat ng bagay. The Lord, nagawa na ni Lord ang kanyang part. Amen. Nasabi na ni Lord ang dapat niyang sabihin. Then it's up to us if we will believe. It's up to us if we will obey.
If we will, it's up to us if we will follow. Nako natin. Mga kapatid, dapat maging aware po tayo, amen, ng kaligtasan is a personal. Ito'y individual. Nako natin. Hindi porket kaibigan mo si pastora, kaibigan mo si pastor, ligtas si pastora, ligtas si pastor, ay ligtas ka rin. Hindi po. Nako natin. Amen. So let us, amen, pakaisipin natin, amen, hindi natin alam ang bukas, amen, hindi natin alam ano po mangyayari, amen, paglabas natin dito. Tama po ba? Amen. And even yung hangganan ng ating buhay, walang sino man nakakaalam. Amen. So, every day, bawat pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, habang pinagkakatiwalaan pa tayo ng buhay, habang pinagkakatiwalaan pa tayo, amen, ng Diyos na makapaglingkod, habang pinagkakatiwalaan tayo na makaparinig pa ng salita ng Diyos, habang pinagkakatiwalaan pa tayo, na makabasa ng salita ng Diyos. Kasi darating yung panahon, amen, manghihina, darating yung panahon, manlalabo ang paningin ng bawat isa. Darating ang panahon, na hindi mo na magagawa. Amen? Yung gusto mong gawin. Yung mga ginagawa mo ngayon, darating ang panahon, sayaw at gusto mo, darating na ikaw manghihina, ikaw itatanda. Ako natin. So mga kapatid, litas, habang may pinagkakatiwala pa sa atin ng Panginoon, habang may lakas pa, maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Let us be active. Amen? Maging aktibo tayo. Kasi darating ng Panginoon, maging yung pag-akyat mo sa hagdanan, amen, hindi mo na magawa, na kailangan mo na ng alalay. Kaya yung mga nararamdaman natin, mga simpleng lagnat, mga yung mga dahilan natin para hindi makapagpuri sa Diyos. Think about these things. Na pinagkatiwalaan ka ng Panginoon sa araw na ito, maaaring sa susunod, amen, you will miss the mark. You will miss, this opportunity. Amen. Maaaring ma-miss mo, yung mga bagay na pinagkakatiwala pa ni Lord sa atin. Amen. So, mga kapatid, amen, let us believe, amen, that the Lord Jesus, amen, He is alive to each and every one of us. Siya po ay buhay. Amen. Siya po ay kumikilos sa bawat sakpo sa atin. Amen. At lagi nating asamin, Amen. Ang bawat pagkakataon, amen, na tayo po ay makapaglingkod sa Kanya. Amen. Praise God. So hanggang diyan lamang po, Amen. At hayaan natin, na sa oras na ito, amen, ay patuloy natin, na habang sabi ng Bible, habang malapit pa ang Panginoon, hanapin natin, habang naririnig pa natin siya. Amen. Let us offer, amen, ang lahat ng bagay, na pwede natin may offer sa Panginoon. Amen. So, let us stand, at hayaan